Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang aming mga video, at i-share sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries ngayong Pebrero 8, 2025. Ang tawag ng araw, pagtuklas ng sarili at paglikha ng kapayapaan sa iyong espasyo. Ngayong Sabado, Pebrero 8, mararamdaman mo ang isang malakas na udyok na gamitin ang iyong likas na tapang at sigasig upang pagandahin at pagyamanin ang iyong personal na mundo, ang iyong tahanan, ang iyong relasyon, at ang iyong sarili. Bilang isang Aries, natural sa iyo ang pagiging masigasig at palaban, palaging handang sumabak sa hamon ng buhay. Ngunit sa araw na ito, imbes na ang iyong enerhiya ay mapunta sa matinding aksyon, maaaring mas maramdaman mo ang pangangailangang pagnilayan ang iyong kasalukuyang estado at kung paano mo mapapabuti ang iyong paligid. Madalas, bilang isang Aries, ang iyong buhay ay puno ng kilusan, laging may bagong ideya, bagong layunin, at bagong direksyon. Ngunit ngayong araw, bibigyan ka ng pagkakataong bumagal sandali at alamin kung ano talaga ang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa iyong ginagawa. Habang tinatanong mo ang iyong sarili kung bakit mo ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo, maaari mong makita ang mas malalim na dahilan ng iyong mga pangarap at desisyon. Ano ang gusto mong makamit sa buhay? Ano ang tunay na nagpapasaya sa iyo? Isa sa pinakamagandang paraan upang magbigay linaw sa iyong isip at damdamin ay ang paglilinis at pag-aayos ng iyong espasyo. Ang isang maaliwalas at maayos na kapaligiran ay maaaring makatulong sa iyong magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa iyong mga plano at layunin. Subukan mong tanggalin ang mga bagay na hindi mo na kailangan, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na aspeto ng iyong buhay. Mayroon ka bang mga lumang pananaw, takot, o pag-aalinlangan na kailangan mong bitawan? Ang simpleng pag-aayos ng iyong tahanan ay maaaring maging isang simbolikong paraan ng paglilinis ng iyong isip at puso. Kapag maaliwalas ang iyong paligid, mas madali mong mararamdaman ang kapayapaan at koneksyon sa iyong tunay na sarili. Sa pamamagitan ng prosesong ito, maaari kang makahanap ng inspirasyon at panibagong sigla upang harapin ang mga susunod na araw ng may malinaw na direksyon. Ang kapangyarihan ng pamilya at koneksyon sa mahal sa buhay. Ngayong araw, dahil sa enerhiya ng buwan sa ilalim ng Cancer, mas magiging malakas ang iyong protektibong damdamin para sa iyong mga mahal sa buhay. Bilang isang Aries, likas kang mapagmahal at palaging handang ipaglaban ang mga taong mahalaga sa iyo. Ngunit madalas, ipinapakita mo ito sa pamamagitan ng aksyon kaysa sa salita. Isang masigasig na pagtatanggol, isang matapang na hakbang upang ipakita ang suporta. Ngunit ngayong araw, maaaring mas maramdaman mong kailangan mo ng isang mas banayad na paraan upang ipahayag ang iyong pagmamahal. Hindi laging kailangang maging matapang at agresibo para maipadama ang iyong malasakit. Minsan, ang simpleng pakikinig sa isang mahal sa buhay, ang pag-aalok ng iyong oras, o ang pagbibigay ng maliliit na kilos ng pagmamahal ay sapat na upang mapalakas ang inyong koneksyon. Subukang maglaan ng oras upang makausap ang iyong pamilya o mga kaibigan. Mayroon ka bang hindi pa nakakausap kamakailan? Maaaring may isang tao sa iyong buhay na nangangailangan ng iyong pangunawa at gabay. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong oras at presensya, maaari mong mapalalim ang inyong samahan at mapanatili ang isang malakas na pundasyon ng tiwala at pagmamahal. Ang balanse sa pagitan ng lakas at pagninilay. Sa kabila ng iyong masiglang enerhiya, ngayong araw ay hinihikayat kang alamin ang kahalagahan ng pagpapahinga at pagninilay.
Sa iyong pagiging palaban at aktibo, maaaring minsan ay nakakalimutan mong bigyan ng oras ang iyong sarili upang huminga at magpahinga. Ngunit tandaan, ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa dami ng iyong ginagawa, kundi sa kakayahan mong panatilihin ang balanse sa iyong buhay. Subukan mong gawing bahagi ng iyong araw ang ilang sandali ng katahimikan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, pagsulat sa isang journal, o kahit simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar habang iniisip ang iyong mga nararamdaman. Sa pamamagitan ng ganitong mga sandali, mas mauunawaan mo ang iyong sarili at mas magkakaroon ka ng linaw sa kung anong direksyon ang gusto mong tahakin. Maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, pula at pilak. Ang pula ay sumisimbolo ng lakas at determinasyon, habang ang pilak ay nagpapalakas ng intuisyon at emosyonal na balanse. Maswerteng numero, 3, 9, at 18, ang mga numerong ito ay kumakatawan sa pagsisimula ng bagong yugto, inspirasyon, at paglago sa espiritual na aspeto. Maswerteng kristal, carnelian, ang batong ito ay nagbibigay ng enerhiya, kumpiyansa, at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Maswerteng gawain, paglilinis ng tahanan, pakikinig ng musika na nagbibigay ng inspirasyon, at paggawa ng listahan ng iyong mga layunin. Pagtatapos ng araw, paghahanda sa mas maliwanag na bukas. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang balikan ang iyong mga natutunan. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga nadama mong emosyon? Ano ang iyong mga nais baguhin at pagbutihin? Tandaan na ang buhay ay hindi isang tuloy-tuloy na karera kung saan ang pinakamabilis ang siyang nagwawagi. Ang tunay na tagumpay ay nasa kakayahan mong maglakbay ng may kasiguraduhan, may tapang, at may pag-unawa sa iyong sarili at sa iba. Sa pagsisimula ng panibagong araw bukas, dalhin mo ang lakas at aral na natutunan mo ngayon. Patuloy na maging matapang, ngunit huwag matakot sa katahimikan. Patuloy na maging determinado, ngunit huwag kalimutan ang kahalagahan ng pagmamahal at malasakit. At higit sa lahat, patuloy na maniwala na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ikaw ay isang mandirigma, Aries, ngunit ang tunay na mandirigma ay hindi lamang marunong lumaban, kundi marunong ding magmahal, magbigay, at magpahinga. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus ngayong Pebrero 8, 2025. Ang tawag ng araw, pagninilay, katatagan, at pagtanggap ng bagong hamon. Ngayong Sabado, Pebrero 8, isang tahimik ngunit makapangyarihang paanyaya ang hatid ng kosmos para sa iyo, Taurus. Ang enerhiya ng araw na ito ay hinihikayat kang magnilay sa mas malalim na kahulugan ng iyong buhay, at kung paano mo mahahanap ang balanse sa gitna ng mga pagbabago. Bilang isang Taurus, likas sa iyo ang paghahangad ng katatagan at seguridad, ngunit hindi maiiwasan ang mga pagsubok na naglalayong subukin ang iyong kakayahang umangkop. Sa araw na ito, maaaring may mga hindi inaasahang pangyayari na pilit na maglalayo sa iyo mula sa iyong comfort zone. Huwag matakot sa mga pagbabagong ito, bagkus, yakapin mo ito bilang isang pagkakataon upang ipakita ang iyong tibay ng loob. Ang hamon ay hindi isang hadlang, kundi isang paraan upang palakasin ka at ihanda sa mas magagandang bagay na darating. Tandaan, hindi mo kailangang madaliin ang proseso ng pag-angkop, ang mahalaga ay ang iyong kahandaang tanggapin ang pagbabago ng may positibong pananaw. Ang kakayahan mong manatiling kalmado sa gitna ng unos ay isang biyaya na maaari mong gamitin upang magtagumpay. Subukan mong pag-isipan kung paano mo maaaring gawing pagkakataon ang bawat hamon upang lumago at maging mas matatag. Mayroon ka ng likas na lakas at kakayahan upang harapin ang anumang pagsubok na dumating, ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa iyong sarili. Ang kakanyahan ng kaginhawaan, pangalagaan ang iyong sarili.
Ngayon, ang enerhiya ng buwan sa ilalim ng Cancer ay bumabalot sa iyo na parang isang mainit na yakap. Ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang bumagal, huminga ng malalim, at bigyan ng pansin ang iyong pangangailangan para sa emosyonal at pisikal na kaginhawaan. Minsan, sa dami ng iniisip mo, mga responsibilidad, trabaho, at pangangailangan ng iba, nakakalimutan mong bigyan ng oras ang iyong sarili. Ngayong araw, bigyan mo ang iyong sarili ng pahinga. Ilaan ang oras sa mga simpleng kasiyahan na nagbibigay ng aliwalas sa iyong kaluluwa. Maaring ito ay sa pamamagitan ng isang mainit na paliguan, pakikinig sa musika na nagpapakalma sa iyong damdamin, o pagbabasa ng isang aklat na magdadala sa iyo sa ibang mundo. Huwag mong isipin na ang pagpapahinga ay isang bagay na dapat ipagpaliban o isang bagay na dapat mong pagtrabahuhan muna bago mo ito ma-enjoy. Ang pangangalaga sa iyong sarili ay hindi isang luho, kundi isang pangangailangan. Kapag ikaw ay nasa mabuting kondisyon, pisikal, mental, at emosyonal, mas nagiging produktibo ka, mas nagiging masaya ang iyong pakikitungo sa iba, at mas nagkakaroon ka ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Isa sa pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ngayong araw ay ang paglikha ng isang espasyo ng kapayapaan para sa iyong sarili. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong tahanan upang maging mas maaliwalas o simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar upang pagnilayan ang iyong nararamdaman. Ang simpleng mga gawain na ito ay may kakayahang ibalik ang iyong sigla at pananaw sa buhay. Pagpapalawak ng koneksyon at pagtulong sa iba. Bukod sa pangangalaga sa iyong sarili, hinihikayat ka rin ng araw na ito na palawakin ang iyong pagmamalasakit sa iba. Ang mundo ay puno ng mga taong nangangailangan ng kaunting inspirasyon at kabutihan, at ikaw ay may kakayahang magbigay nito. Minsan, isang maliit na kilos ng kabaitan, isang matamis na ngiti, isang taos-pusong papuri, o isang simpleng pag-abot ng tulong, ay maaaring magbigay ng malaking epekto sa buhay ng iba. Ang koneksyon sa iba ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng tulong, kundi pati na rin sa pagbuo ng mas malalim na relasyon. Subukan mong kumonekta muli sa mga taong matagal mo nang hindi nakakausap. Mayroon bang isang kaibigan o kapamilya na nais mong kamustahin? Maaaring isang simpleng mensahe ng kumusta ka ay makapagbigay sa kanila ng init at saya. Sa iyong pag-aalaga sa iba, tandaan na huwag kalimutan ang iyong sarili. Ang pagtulong ay isang magandang bagay, ngunit hindi mo kailangang ubusin ang iyong sarili para sa iba. Ang mahalaga ay ang balanse, ang pagbibigay, habang sinisiguradong ikaw din ay tumatanggap ng pagmamahal at pag-aalaga. Maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, berde at ginto. Ang berde ay sumisimbolo ng kasaganaan at balanse, habang ang ginto ay nagpapahiwatig ng tagumpay at positibong enerhiya. Maswerteng numero, 2, 6, at 14 na. Ang mga numerong ito ay may dalang swerte sa aspeto ng relasyon, katatagan, at personal na paglago. Maswerteng kristal, rose quartz, isang kristal na nagpapalakas ng pagmamahal sa sarili, kapayapaan, at positibong enerhiya sa paligid. Maswerteng gawain, paglilinis ng iyong espasyo, pagsusulat sa isang journal, at paggawa ng mabuting gawa para sa iba. Pagtatapos ng araw, pagpapasalamat at paghahanda para sa bagong bukas. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang magpasalamat. Ano man ang mga naranasan mo ngayong araw, mabuti man o may kaunting hamon, lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa isang mas makabuluhang buhay. Ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay ay isang susi sa masayang pamumuhay. Anong bagay ang pinasalamatan mo ngayon? Maaaring ito ay isang kaibigan na nagbigay ng magandang payo, isang simpleng pagkakataon na makapagpahinga, o isang sandali ng kasiyahan na hindi mo inaasahan. Ano man ito, tandaan na ang pasasalamat ay nagdadala ng mas maraming biyaya sa iyong buhay. Bukas, panibagong araw na naman, isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang ipakita ang iyong lakas at pag-unlad.
Dalhin mo ang mga natutunan mo ngayon at gamitin ito upang harapin ang mga susunod na araw ng may tapang, pagmamahal, at kumpiyansa. Ikaw ay isang Taurus, matibay, maaasahan, at puno ng pagmamahal. Huwag kang matakot sa pagbabago, dahil ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang maging mas mabuti at mas malakas. Harapin ang buhay ng may tiwala at pagmamahal, at tiyak na ang tagumpay ay nasa iyong harapan. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini ngayong Pebrero 8, 2025. Pagyakap sa dalawang aspeto ng iyong pagkatao, paglalakbay sa loob at labas. Ngayong mapayapang Sabado, isang marahang paghimok ang hatid ng kalawakan para sa iyo, Gemini, isang paanyaya upang yakapin ang likas na dualidad ng iyong pagkatao. Ikaw ay isang nilalang ng dalawang mundo, palakaibigan at palabiro sa isang banda, at malalim at mapanlikha sa kabila. Ang enerhiya ng araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na pag-isipan kung paano mo mapapangalagaan ang parehong aspeto ng iyong sarili, upang mahanap ang balanseng kinakailangan mo sa buhay. Ang buwan na nasa ilalim ng Cancer ay nagdadala ng banayad, ngunit makapangyarihang enerhiya ng introspeksyon. Ito ay nagtutulak sa iyo na tumingin sa iyong panloob na mundo at alamin kung ano talaga ang nagpapalusog sa iyong kaluluwa. Sa bilis ng buhay at sa dami ng mga interaksyong nangyayari sa iyong araw-araw, kailan mo huling tinanong ang iyong sarili kung tunay ka bang masaya? Kailan mo huling binigyan ng oras ang iyong damdamin, hindi lang upang ipahayag ang mga ito, kundi upang tunay na maunawaan ang kanilang kahulugan? Hayaang dumaloy ang iyong wistful thoughts, mga alaala, pangarap, at mga damdamin na tila lumulutang sa hangin. Huwag mong itaboy ang mga ito, sa halip, hayaang dumampi ang mga ito sa iyong puso at isipan. Ang mga ito ay maaaring magdala ng mahahalagang pananaw na magbibigay linaw sa iyong kasalukuyang landas. Marahil, may isang bahagi ng iyong sarili na matagal mo nang hindi napapansin, isang pangarap na isinantabi, isang damdaming hindi mo pinansin. Ngayon ay isang magandang araw upang bigyan ito ng oras at espasyo. Pagpapalalim ng koneksyon sa pamamagitan ng pagsasama-sama. Bilang isang Gemini, ikaw ay likas na palabiro at puno ng sigla. Mayroon kang pambihirang kakayahan na gawing masaya ang anumang sitwasyon, at ngayon ay isang perpektong pagkakataon upang gamitin ito upang pagandahin ang iyong mga relasyon. Ngayong araw, pag-isipan kung paano mo maaaring gawing mas makabuluhan ang iyong mga koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Ang araw na ito ay perpekto para sa pagpaplano ng isang espesyal na pagtitipon, isang simpleng salo-salo o isang pribadong selebrasyon para sa isang taong malapit sa puso mo. Hindi kailangang maging marangya o magastos, ang mahalaga ay ang init ng samahan at ang sinserong pagpapahalaga sa bawat isa. Maaari kang magluto ng paborito nilang pagkain, maghanda ng isang maliit na sorpresa, o simpleng gumugol ng oras sa kanila upang iparamdam kung gaano sila kahalaga sa iyo. Sa pagbuo ng mga sandaling ito, hayaang mamutawi ang init at personal mong estilo. Ikaw ay may likas na talento sa pagpapahayag, gamitin ito upang ipahayag ang iyong pagmamahal at pagpapahalaga. Maaari kang magbigay ng isang taos-pusong mensahe o simpleng magbahagi ng masasayang alaala na inyong pinagsaluhan. Sa ganitong paraan, hindi ka lamang lumilikha ng isang pangyayari, kundi isang karanasang puno ng tunay na koneksyon at di malilimutang alaala. Ang kapangyarihan ng pagpapalawak at pagbabahagi. Ngayon ay isang araw upang mas pahalagahan ang pagpapakita ng generosity at bukas palad na pagbabahagi. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap, kundi sa pagbibigay din. Isipin mo kung paano mo maaaring ipalaganap ang kabutihang loob, maaaring sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong oras, kaalaman, o kahit simpleng mga salita ng paghihikayat para sa iba. Subukan mong makipag-usap sa isang matagal mo nang hindi nakakausap. Maaaring may isang kaibigan o kapamilya na nangangailangan ng iyong pagdamay.
Isang maliit na mensahe ng kumusta ka ay maaaring makapagpagaan ng kanilang araw. O marahil, may isang taong nangangailangan ng inspirasyon, maaaring sa isang kwento mo, sa isang payo mo, o kahit sa simpleng pakikinig mo sa kanilang hinaing. Ang ganitong mga kilos, gaano man kaliit, ay may kakayahang magdulot ng napakalaking epekto sa buhay ng iba. Pagyakap sa katahimikan at pagtuklas sa sarili. Bagaman ikaw ay isang taong likas na masayahin at puno ng enerhiya, hindi nangangahulugan na hindi mo kailangan ng oras para sa sarili mong kapayapaan. Ang buwan ay nagtutulak sa iyo na huwag matakot sa katahimikan. Sa halip na iwasan ito, tanggapin ito bilang isang pagkakataon upang makinig sa iyong panloob na tinig. Ang katahimikan ay isang magandang lugar upang matuklasan ang mga nakatagong bahagi ng iyong sarili. Ano ang tunay na nagpapaligaya sa iyo? Ano ang mga pangarap mong nais mong matupad ngunit natatakot kang simulan? Ano ang mga damdaming matagal mo nang hindi nabibigyan ng atensyon? Sa pamamagitan ng panandaliang paglayo mula sa ingay ng mundo, makakahanap ka ng mas malinaw na direksyon at mas matibay na pundasyon sa iyong buhay. Maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, dilaw at pilak. Ang dilaw ay sumisimbolo ng liwanag, kaalaman, at kasiglahan, habang ang pilak ay nagpapahiwatig ng intuisyon at emosyonal na balanse. Maswerteng numero, 5, 11, at 23, ang mga numerong ito ay may dalang swerte sa aspeto ng komunikasyon, inspirasyon, at personal na paglago. Maswerteng kristal, citrine, isang kristal na nagdadala ng kasiyahan, kasaganaan, at positibong enerhiya. Maswerteng gawain, pakikipag-usap sa isang matagal nang hindi nakausap, pagsusulat ng journal, at pagninilay sa sarili. Pagtatapos ng araw, pasasalamat at paghahanda sa susunod na hakbang. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang pagnilayan ang lahat ng iyong naranasan. Ano ang mga bagay na iyong natutunan? Ano ang mga sandaling nagbigay sa iyo ng kasiyahan at inspirasyon? Ano ang mga aral na nais mong dalhin sa mga susunod na araw? Ang pasasalamat ay isang napakahalagang enerhiya na maaaring magdala ng mas maraming biyaya sa iyong buhay. Magpasalamat sa mga taong nakasama mo, sa mga pagkakataong dumating, at kahit sa mga pagsubok na nagpalakas sa iyo. Sa ganitong paraan, ikaw ay maglalakbay patungo sa mas magandang bukas ng may mas bukas at positibong pananaw. Ikaw ay isang Gemini, matapang, matalino, at puno ng buhay. Gamitin mo ang iyong galing sa komunikasyon upang pagandahin ang iyong koneksyon sa iba, ngunit huwag mong kalimutang pakinggan ang iyong sariling damdamin. Sa pamamagitan ng pagsasama ng introspeksyon at interaksyon, ikaw ay makakahanap ng tunay na balanse at kasiyahan sa buhay. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer ngayong Pebrero 8, 2025. Pagyakap sa liwanag ng buwan, isang araw ng malalim na pagpapahalaga sa sarili at emosyon. Ngayong Sabado, Pebrero 8, isang espesyal na enerhiya ang bumabalot sa iyo, Cancer, na nagmumula sa maaliwalas at mapanatag na liwanag ng buwan. Ang kalawakan ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong yakapin ang iyong emosyonal na lalim, bigyang halaga ang iyong tunay na damdamin, at pahalagahan ang kakayahan mong magbigay ng pagmamahal at seguridad sa iba. Bilang isang Cancer, likas sa iyo ang pagiging mapag-aruga at mapagmahal sa iyong pamilya at malalapit na kaibigan. Ikaw ang sandigan ng marami, ang tagapagtanggol ng tahanan, at ang taong nagbibigay ng init at aliw sa mga nangangailangan. Subalit, ngayong araw, napakahalagang ituon mo rin ang iyong atensyon sa iyong sarili. Sa kabila ng iyong likas na pagiging tagapag-alaga ng iba, tanungin mo rin ang iyong sarili, ako ba ay nabibigyan ko rin ng parehong pag-aalaga at pagmamahal na ibinibigay ko sa iba? Madalas, inuuna mo ang kapakanan ng ibang tao at isinasantabi ang iyong sariling pangangailangan.
Ngunit ngayong araw, ang universo ay nagpapaalala sa iyo na pantay ang kahalagahan ng pagbibigay at pagtanggap. Hindi mo kailangang ilagay ang sarili mo sa huli, maaari kang maglaan ng oras upang alagaan ang iyong damdamin, bigyang pansin ang iyong pangangailangan, at hanapin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kapayapaan. Marahil ay may mga bagay kang matagal nang gustong gawin para sa sarili mo, ngunit laging nauurong sa iyong listahan ng prioridad. Ngayon ang tamang oras upang bumawi. Maaari itong simpleng gawain gaya ng pagre-relax, pagninilay, pakikinig ng musika, o pagbibigay ng oras sa iyong mga paboritong libangan. Kapag inuna mo ang sarili mong kaligayahan, mas nagiging buo ka bilang isang tao, at mas nagiging epektibo kang magbigay ng pagmamahal sa iba. Ang kapangyarihan ng pagpapahayag ng emosyon, pagpapalaya sa damdamin. Isa sa iyong pinakamalalakas na katangian ay ang iyong kakayahang magbigay ng emosyonal na seguridad sa mga tao sa paligid mo. Ikaw ang klase ng taong madaling lapitan kapag may problema, dahil alam nilang naintindihan mo sila nang hindi nila kailangang magsalita ng marami. Ang iyong presensya lamang ay sapat na upang magbigay ng kapanatagan sa iba. Ngunit, sa araw na ito, mas mahalaga na palawakin mo ang kakayahang ito, hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa iyong sarili. Ang pagpapahayag ng iyong damdamin ay isang mahalagang bahagi ng iyong araw. Kung may mga bagay kang matagal nang iniisip o dinadala sa iyong puso, maaaring ito na ang tamang oras upang hayaan itong dumaloy palabas. Ang mga Cancer ay kilala sa kanilang pagiging sensitibo, at minsan, natatakot silang ipakita ang kanilang tunay na damdamin dahil sa pangamba na hindi ito maiintindihan ng iba. Subalit, tandaan na walang mali sa pagiging totoo sa iyong sarili. Maaari mong piliing magsulat sa isang journal upang mailabas ang iyong nararamdaman ng walang pag-aalinlangan. Maaari mo ring kausapin ang isang taong pinagkakatiwalaan mo, isang matalik na kaibigan, kapamilya, o kahit ang iyong sarili sa harap ng salamin. Ang mahalaga ay hindi mo ikinukulong ang iyong emosyon. Kapag natutunan mong hayaan ang iyong sarili na makalaya mula sa bigat ng mga iniisip mo, mas nagiging magaan ang pakiramdam mo at mas lumilinaw ang iyong pananaw sa buhay. Ang regalong pagbibigay, isang araw ng kabutihang loob. Ngayong araw, hinihikayat ka ng universo na ibahagi ang iyong emosyonal na yaman sa iba. Alam mo bang minsan, kahit ang pinakamaliit na kilos ng kabutihang loob ay may kakayahang magdala ng napakalaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Hindi mo kailangang gumawa ng isang engrandeng kilos, minsan, sapat na ang simpleng pagngiti, isang mensahe ng pangungumusta, o isang taos pusong pagdamay. Sa iyong pagiging Cancer, may kakayahan kang bumuo ng malalim na koneksyon sa iba. Ngayong araw, bakit hindi mo gamitin ang kakayahang ito upang pasayahin ang isang tao? Maaari kang magpadala ng mensahe sa isang kaibigang matagal mo nang hindi nakakausap. Maaari kang magbigay ng simpleng regalo, gaya ng isang sulat o isang bagay na may sentimental na halaga. Maaari ka ring magbigay ng oras upang pakinggan ang kwento ng isang mahal mo sa buhay. Ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa material na bagay. Ang tunay na kahulugan nito ay ang pagbabahagi ng iyong enerhiya, oras, at pagmamahal sa iba. At tandaan, sa bawat mabuting bagay na ginagawa mo para sa iba, isang mas malaking biyaya ang bumabalik sa iyo. Maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, puti at asul. Ang puti ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan, at espiritualidad, habang ang asul ay nagpapahiwatig ng katahimikan, katatagan, at emosyonal na balanse. Maswerteng numero, 2, 9, at 22. Ang mga numerong ito ay may dalang swerte sa aspeto ng emosyonal na koneksyon, pag-unlad, at pagkamit ng layunin. Maswerteng kristal, moonstone, isang kristal na nagpapalakas ng intuisyon, nagdadala ng emosyonal na kagaanan, at tumutulong sa balanse ng damdamin. Maswerteng gawain, pagpapahinga sa tabi ng tubig, pagsasagawa ng meditation, at pagsulat ng iyong nararamdaman sa isang journal.
Pagtatapos ng araw, paghahanap ng kapayapaan at paghahanda sa hinaharap. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa lahat ng nangyari sa iyo ngayon. Minsan, kahit ang maliliit na bagay, isang magandang pag-uusap, isang sandali ng katahimikan, o isang yakap mula sa isang mahal sa buhay, ay may dalang napakalaking kasiyahan at kahulugan. Tandaan, Cancer, na ikaw ay isang natatanging nilalang na may pambihirang kakayahang magbigay ng pagmamahal at kaginhawaan sa iba. Subalit, huwag mong kalimutang ibigay rin ito sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng iyong tunay na damdamin, pagbibigay ng oras para sa sarili, at pagpapahalaga sa mga koneksyon mo sa iba, mas lalo mong mararamdaman ang kaligayahan at kapayapaan sa iyong puso. Ikaw ay isang Cancer, mapagmahal, maunawain, at matibay. Ipagpatuloy mo ang paglalakbay patungo sa isang mas makabuluhan at masayang buhay. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso at tanggapin ang mga biyayang darating sa iyo. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo ngayong Pebrero 8, 2025. Ang iyong liwanag ay kasing ningning ng araw, isang araw ng pagkilala sa iyong tunay na kahalagahan. Sa pagsikat ng araw ngayong Sabado, Pebrero 8, isang mainit at masiglang enerhiya ang bumabalot sa iyo, Leo. Bilang isang ipinanganak sa ilalim ng simbolo ng araw, ikaw ay nagtataglay ng likas na liwanag na hindi lamang sumisinag para sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. Ang iyong presensya ay may kapangyarihang magbigay inspirasyon, magdala ng kasiyahan, at punuin ng sigla ang kahit na anong espasyo na iyong kinalalagyan. Ngunit sa gitna ng iyong abalang mundo at natural na pagiging aktibo, kailan mo huling binigyan ng oras ang iyong sarili upang tunay na kilalanin at ipagmalaki ang kahanga-hangang taong nasa loob mo? Ngayong araw, hinihimok ka ng kalawakan na bigyan ng pansin ang iyong sarili at pahalagahan ang lahat ng iyong katangian, hindi lamang ang iyong tagumpay, kundi pati na rin ang iyong pagiging matatag, masayahin, at mapagmahal. Ang iyong enerhiya ay may kakayahang baguhin ang kapaligiran ng kahit sino mang iyong makasalamuha. Ang iyong sigla ay isang biyaya na dapat mong ipagmalaki, at ngayong araw, gawin mong misyon na alalahanin kung gaano kakahalaga, hindi lang sa mundo kundi sa iyong sarili rin. Sa bawat aksyon na iyong ginagawa, tandaan na may epekto ito sa iyong hinaharap. Ang iyong determinasyon at kasiglahan ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang umangat, pero mahalagang bigyang pansin din ang direksyon kung saan ka patungo. Maglaan ng sandali upang pag-isipan kung ang iyong ginagawa sa kasalukuyan ay tumutugma pa rin sa iyong mas mataas na layunin sa buhay. Hindi ka nilikha upang sumunod lamang sa agos, ikaw ay isang pinuno, isang inspirasyon, at isang makapangyarihang individual na may kakayahang lumikha ng sarili mong landas patungo sa tagumpay. Ang kapangyarihan ng kabutihang loob, isang araw ng pagpapalaganap ng liwanag. Isa sa mga pinakadakilang katangian ng isang Leo ay ang kanyang pusong puno ng kabaitan. Mayroon kang likas na kakayahang magbigay ng saya at inspirasyon sa iba, at ngayong araw, mas higit kang hinihikayat na gamitin ito upang gumawa ng positibong pagbabago sa buhay ng isang tao. Ang iyong simpleng ngiti, masiglang pagbati, o taos-pusong papuri ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa isang taong nangangailangan ng liwanag sa kanilang araw. Hindi kailangang maging engrande ang iyong ginagawa upang magdala ng kasiyahan sa iba. Minsan, ang mga simpleng bagay, gaya ng pag-abot ng tulong sa isang kaibigan, pagbibigay ng oras upang makinig sa kwento ng iba, o pagsasabi ng isang positibong salita, ay sapat na upang mabago ang pananaw ng isang tao. Bilang isang Leo, ang iyong init at pagiging mapagbigay ay hindi lamang nagbubukas ng puso ng iba, kundi nagpapalakas din ng iyong sariling diwa. Subukan mong alalahanin ang isang sandali sa iyong buhay kung kailan may isang taong nagbigay sa iyo ng inspirasyon sa simpleng paraan.
Marahil ay isang guro na naniwala sa iyong kakayahan, isang kaibigang laging nandyan upang suportahan ka, o isang estrangherong nagbigay sa iyo ng mabuting salita noong hindi mo inaasahan. Ngayong araw, bakit hindi mo subukan na maging ganitong uri ng inspirasyon sa iba? Ang maliit na kilos ng kabaitan na iyong ibinibigay ngayon ay maaaring maging isang binhi ng pag-asa sa puso ng isang tao, na sa kalaunan ay lalago at magiging isang magandang alaala para sa kanila. Pagkilala sa iyong emosyon, ang balanse sa pagitan ng lakas at lambing. Ang pagiging Leo ay madalas na inuugnay sa katatagan, kasiglahan, at tapang. Subalit, hindi nangangahulugan na wala kang kahinaan. Ang iyong damdamin ay kasing lalim ng dagat at kasing init ng araw, at ngayong araw, maaari kang makaranas ng bugso ng emosyon na maaaring magdala sa iyo sa iba't ibang direksyon. Maaaring makaramdam ka ng labis na saya, pero maaari ring magkaroon ng sandali ng pangungulila o pag-aalinlangan. Huwag kang matakot sa mga emosyong ito, sa halip, yakapin mo sila bilang bahagi ng iyong paglalakbay sa buhay. Minsan, bilang isang Leo, maaaring mas pinipili mong itago ang iyong tunay na nararamdaman upang mapanatili ang imahe ng pagiging malakas. Ngunit tandaan, walang masama sa pagpapahayag ng iyong tunay na emosyon. Ang pag-amin sa sarili mong damdamin ay hindi kahinaan, ito ay isang tanda ng tunay na tapang. Kapag natutunan mong tanggapin at intindihin ang iyong sarili, mas magiging madali para sa iyo na maunawaan din ang iba. Ngayong araw, bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na maramdaman ang bawat emosyon ng walang takot. Kung masaya ka, ipahayag ito. Kung malungkot ka, huwag mong itago, hanapin ang mga taong makikinig at handang umunawa sa iyo. Sa pagyakap mo sa iyong emosyon, mas lalo mong mararamdaman ang pagiging buo at tunay mong sarili. Maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, ginto at kahel. Ang ginto ay sumisimbolo ng tagumpay, kumpiyansa, at kasaganaan, habang ang kahel ay nagpapalakas ng enerhiya at sigla. Maswerteng numero, 1, 5, at 19. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng lakas ng loob, pagiging leader, at positibong pagbabago. Maswerteng kristal, citrine, isang kristal na nagpapataas ng kumpiyansa sa sarili, nag-akit ng swerte, at nagpapalakas ng enerhiya. Maswerteng gawain, pakikipag-usap sa isang mahal sa buhay, paglalaan ng oras para sa isang personal na proyekto, at pagsasayaw o paggawa ng isang pisikal na aktibidad na nagpapasaya sa iyo. Pagtatapos ng araw, isang paalala ng iyong likas na liwanag. Habang nagtatapos ang araw, alalahanin mo kung gaano ka kahalaga, hindi lamang sa iyong sarili kundi sa lahat ng mga taong napapaligiran mo. Ikaw ay isang sinag ng araw na nagpapaliwanag sa mundo ng iba, isang apoy na nagbibigay ng init at sigla sa mga nangangailangan nito. Sa kabila ng mga pagsubok at emosyonal na paglalakbay, tandaan mong ikaw ay isang Leo, matapang, puno ng sigla, at may kakayahang lumikha ng sarili mong kapalaran. Ano man ang mangyari, patuloy mong ipakita ang iyong tunay na kulay, ipagmalaki ang iyong sarili, at ipalaganap ang liwanag na nasa loob mo. Ikaw ay isinilang upang magningning. Yakapin mo ang iyong liwanag, Leo, at patuloy mong gawing inspirasyon ang bawat araw ng iyong buhay. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo ngayong Pebrero 8, 2025. Pagtanggap sa mga hamon ng buhay, ang iyong likas na lakas at katatagan. Ngayong Sabado, Pebrero 8, isang mensahe mula sa kalawakan ang nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang mga hamon na bumubuo sa iyong paglalakbay sa buhay. Bilang isang Virgo, may taglay kang natatanging kakayahan na harapin ang bawat pagsubok ng may tapang at tiyaga. Hindi mo tinatakbuhan ang mga problema, sa halip, hinahanap mo ang pinakamainam na paraan upang lutasin ang mga ito.
Ang araw na ito ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang mas lalo pang pagbutihin ang iyong diskarte sa mga sitwasyong maaaring maging mahirap o nakakabagabag. Sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, maaaring dumaan ka sa mga sandali ng pag-aalinlangan o pagod, lalo na kung nararamdaman mong hindi mo agad nakikita ang resulta ng iyong pagsisikap. Minsan, ang bigat ng responsibilidad ay maaaring makapagpalabo ng iyong isipan, na nagiging sanhi ng mga desisyong maaaring hindi tugma sa iyong mas mataas na layunin. Ngayong araw, hinihikayat ka ng kalawakan na maglaan ng sandali upang magnilay. Pag-isipan ang mga bagay na nagpapabigat sa iyong damdamin at alamin kung paano mo maaaring baguhin ang iyong pananaw upang gawing positibong inspirasyon ang bawat hamon na iyong hinaharap. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng bagay ay kailangang maging perpekto bago ka kumilos. Ang mga pagkakamali at pagkukulang ay bahagi ng proseso ng paglago. Ang pagiging Virgo ay hindi nangangahulugang dapat mong kontrolin ang lahat ng bagay. Sa halip, ito ay isang paalala na ikaw ay may kakayahang mag-adjust, matuto, at patuloy na sumulong kahit pa may mga balakid sa iyong daraanan. Pagyakap sa emosyon, ang iyong panloob na lakas bilang sandigan. Ang posisyon ng buwan sa Cancer ngayong araw ay maaaring magdala ng matinding emosyon, na parang alon ng dagat na banayad, ngunit may dalang malalim na kahulugan. Sa ganitong panahon, maaari mong maramdaman ang pangangailangang humingi ng katiyakan o suporta mula sa iba, at hindi ito isang bagay na dapat mong ikahiya. Ikaw ay isang nilalang na may damdamin, at ang paghingi ng tulong o paggabay mula sa mga taong malapit sa iyo ay isang pagpapakita ng iyong pagiging totoo sa iyong sarili. Ngunit tandaan, Virgo, na ang iyong panloob na lakas ay isa rin sa iyong pinakamalalakas na sandata. Hindi mo palaging kailangang umasa sa iba upang maramdaman mong buka. Ang iyong kakayahang mag-isip ng malalim, maglaan ng oras upang magnilay, at humanap ng solusyon sa loob ng iyong sarili ay isang napakahalagang aspeto ng iyong pagkatao. Kapag natutunan mong pahalagahan ang iyong sariling tinig at intuisyon, mas madali mong mahahanap ang kapayapaan sa gitna ng emosyonal na alon na maaaring bumalot sa iyo. Ngayong araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang makinig sa iyong puso. Kung may mga damdamin kang hindi mo pa lubos na nauunawaan, hayaan mong lumutang ang mga ito at yakapin mo sila ng walang panghuhusga. Tandaan na ang pagiging sensitibo ay hindi kahinaan, ito ay isang regalo na nagbibigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa mundo sa iyong paligid. Ang kapangyarihan ng kabutihan, ang paglikha ng positibong epekto sa buhay ng iba. Ngayong araw, mayroon kang natatanging pagkakataon upang magdala ng liwanag sa buhay ng ibang tao. Bilang isang Virgo, isa sa iyong pinakamagagandang katangian ay ang iyong likas na kagustuhang tumulong. Ikaw ay isang taong hindi nagdadalawang isip na mag-alok ng tulong, magbigay ng payo, o simpleng makinig sa isang taong nangangailangan ng iyong presensya. Ang mga simpleng kilos ng kabutihang loob ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa isang tao, isang ngiti, isang yakap, o kahit isang simpleng mensahe ng pagpapalakas ng loob ay maaaring magbago ng kanilang araw. Marahil ay may isang kaibigan o kapamilya na nangangailangan ng iyong suporta ngayon. Subukan mong alamin kung paano mo sila matutulungan kahit sa maliit na paraan. Minsan, ang simpleng pakikinig sa kanila ng walang panghuhusga ay sapat na upang maipadama sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ang paggawa ng kabutihan ay hindi lamang nakakatulong sa iba, kundi nagdadala rin ng kaligayahan at kapayapaan sa iyong sarili. Sa paglingon mo sa araw na ito, alalahanin mo na ang bawat mabuting gawa ay isang binhi ng positibong enerhiya na maaaring lumago at magdala ng mas malaking pagbabago. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong maging mabuti,
hindi lamang ikaw ang nakikinabang, nagiging inspirasyon ka rin sa iba upang gawin ang pareho. Maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, berde at kayumanggi. Ang berde ay sumisimbolo ng balanse, kalusugan, at kasaganaan, habang ang kayumanggi ay nagbibigay ng katatagan at koneksyon sa kalikasan. Maswerteng numero, 3, 7, at 21. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng talino, espiritualidad, at positibong pagbabago sa iyong landas. Maswerteng kristal, amethyst, isang kristal na nagpapalakas ng intuisyon, nagpapakalma sa isipan, at tumutulong sa espiritual na paglago. Maswerteng gawain, pagsusulat ng journal, pagninilay, at pakikipag-usap sa isang taong mahalaga sa iyo. Pagninilay sa araw, isang paalala ng iyong tunay na lakas. Habang natatapos ang araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magpasalamat. Isipin ang lahat ng bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon ngayong araw, ang maliliit na tagumpay, ang mabubuting gawa na iyong nagawa, at ang mga sandali ng pagmamahal at suporta mula sa iyong mga mahal sa buhay. Tandaan, Virgo, na ang iyong paglalakbay ay hindi kailangang maging perpekto. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto, lumago, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ano man ang mga pagsubok na dumating sa iyong landas, huwag mong kalimutan na mayroon kang likas na lakas upang harapin ang mga ito ng may tapang at determinasyon. Sa iyong pagiging maingat at masipag, may kakayahan kang lumikha ng isang hinaharap na puno ng kasaganaan at katuparan. Huwag kang matakot na sumubok ng bago, yakapin ang iyong emosyon, at ibahagi ang iyong kabutihan sa mundo. Ikaw ay isang Virgo, isang matatag, matalino, at mapagmahal na nilalang na patuloy na nagbibigay liwanag sa landas ng iba. Yakapin mo ang araw na ito ng may buong puso, at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may kumpiyansa at inspirasyon. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra ngayong Pebrero 8, 2025. Ang pagyakap sa kalmado at kagandahan ng buhay. Sa mapayapang Sabadong ito, habang ikaw ay nasa landas ng Pebrero 8, isang banayad at mainit na enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid. Ang araw na ito ay puno ng pagninilay, pagkamalikhain, at malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mundong ginagalawan mo. Bilang isang Libra, likas kang may pagpapahalaga sa balanse, kagandahan, at harmonya, mga aspeto ng buhay na maaaring lumalim pa lalo ngayong araw. Ang presensya ng buwan sa Cancer ay nagpapalakas sa iyong pagkagiliw sa sining, musika, at mga bagay na nagpapagalaw sa iyong puso. Hinihimok ka nitong hindi lamang pagmasdan ang kagandahan, kundi yakapin ito ng buo, sa anyo ng isang awitin na nagpapakiliti sa iyong damdamin, isang likhang sining na humahaplos sa iyong kaluluwa, o ang simpleng kasayahan ng mga alon ng hangin na dahan-dahang humahaplos sa iyong balat. Ngunit higit pa sa sining at musika, ang kalikasan mismo ay may mahika na naghihintay upang marinig mo. Subukang maglaan ng oras upang pakinggan ang mga tunog ng paligid, ang huni ng ibon, ang kaluskos ng dahon sa ihip ng hangin, o ang alon ng tubig kung ikaw ay nasa tabi ng dagat o ilog. Ang mga tunog na ito ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon, linisin ang iyong isip, at palawakin ang iyong pangunawa sa iyong sarili at sa mundo. Sa ganitong paraan, mas malalim mong mararamdaman ang kahalagahan ng kasalukuyang sandali. Ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay ay isang daan upang lumawak ang iyong pananaw at madama ang tunay na kahulugan ng pagiging buhay. Ito rin ay isang paalala na minsan, hindi natin kailangang magmadali. Ang buhay ay hindi isang paligsahan, kundi isang paglalakbay na dapat nating tamasahin sa bawat hakbang. Bagong koneksyon at pagtuklas ng mas malalim na kahulugan.
Ngayong araw, maaaring makatagpo ka ng isang bagong kaibigan o makilala ang isang taong makapagpapalawak ng iyong pananaw sa buhay. Minsan, ang mga taong dumadating sa ating landas nang hindi natin inaasahan ang siyang nagdadala ng pinakamatitingkad na kulay sa ating mundo. Maaari itong isang matandang kakilala na muli mong makakasalamuha, o isang estrangherong sa unang tingin ay tila hindi mo kapareho, ngunit kalaunan ay may hatid palang aral o inspirasyon. Mahalaga ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan at pakikipag-ugnayan, sapagkat hindi natin alam kung sino ang maaaring magdala ng liwanag sa ating buhay. Ang pagiging totoo sa iyong pakikipag-usap sa iba ay maaaring magbukas ng isang pinto patungo sa mas malalim na koneksyon. Tandaan na ang bawat taong nakikilala natin ay may kani-kanyang kwento, at sa pakikinig at pagpapahalaga sa kanilang mga karanasan, nadaragdagan din ang ating sariling pag-unawa sa mundo. Sa bawat interaksyon mo ngayon, hayaang maghari ang iyong natural na kakayahang magdala ng harmonya. Iwasan ang pagmamadali sa paghusga at subukang intindihin ang mga tao sa mas malalim na antas. Sa ganitong paraan, hindi mo lamang pinayayaman ang iyong sarili, kundi nagiging inspirasyon ka rin sa iba. Pagtitiwala sa sarili at pagtanggap sa misteryo ng buhay. Habang lumilipas ang araw, maaaring mapansin mong may kakaibang enerhiya na bumabalot sa iyo. Isang pakiramdam ng pagkamangha, ng pagkagiliw sa misteryo ng buhay. Ito ay maaaring dumaan bilang isang biglang ideya, isang panaginip na nag-iwan ng tanong sa iyong isipan, o isang damdamin ng koneksyon sa isang bagay na hindi mo lubos maipaliwanag. Huwag mong hayaang takutin ka ng hindi mo nauunawaan. Ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pagliko at mga pangyayari na hindi natin agad mahahanap ang sagot. Ngunit dito mismo nagmumula ang ganda nito, ang kakayahang matuto, lumago, at tuklasin ang sarili nating landas. Kung may mga desisyong kailangan mong gawin, pakinggan mo ang iyong puso. Huwag mong hayaan na pangunahan ka ng takot sa kawalan ng katiyakan. Ang iyong likas na kakayahan bilang isang libra na timbangin ang mga bagay-bagay ay isang napakalakas na sandata sa pagtahak ng tamang direksyon. Maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, asul at puti. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan at kaliwanagan ng isipan, habang ang puti ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan at espiritual na paglilinis. Maswerteng numero, 5, 11, at 22. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse, mas mataas na kamalayan, at bagong oportunidad. Maswerteng kristal, lapis lazuli, isang batong nagpapalakas ng komunikasyon, intuisyon, at panloob na kaalaman. Maswerteng gawain, pagninilay sa kalikasan, pakikinig ng musika, at pakikipag-usap ng mas malalim sa isang taong mahalaga sa iyo. Pagninilay sa araw, ang biyaya ng kalmado at pagpapahalaga sa buhay. Habang nagtatapos ang araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng sandali upang huminga ng malalim at pahalagahan ang lahat ng nangyari. Isipin ang mga sandali ng inspirasyon, ang mga bagong koneksyon na maaaring nabuo, at ang mga emosyon na nagbigay sa iyo ng panibagong pananaw sa buhay. Tandaan, Libra, na ikaw ay isang nilalang ng kagandahan at pagkakaisa. May kakayahan kang magdala ng liwanag sa iyong paligid, hindi lamang sa pamamagitan ng iyong pisikal na presensya, kundi sa pamamagitan ng iyong pag-isip at pagkilos. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong tunay na damdamin, sapagkat sa pagiging tapat mo sa iyong sarili, natutulungan mo rin ang iba na maging totoo sa kanilang sarili. Sa bawat araw na dumarating, mayroon kang pagkakataon upang ipamalas ang iyong kahusayan, hindi lamang sa larangan ng sining at kagandahan, kundi sa paraan ng iyong pakikitungo sa buhay. Yakapin mo ang misteryo nito, sapagkat dito nagmumula ang tunay na kahulugan ng pagiging buhi.
maging bukas sa bagong inspirasyon, lumakad ng may kumpiyansa, at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may pagmamahal at liwanag sa iyong puso. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio ngayong Pebrero 8, 2025. Ang pagtanggap sa lakas ng emosyon at koneksyon. Ngayong araw, habang ang buwan ay marahang nagniningning sa Cancer, maaaring maramdaman mo ang isang mas malalim na koneksyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang emosyon ay magiging mas matindi, at ang iyong damdamin ay maaaring lumalim sa paraang hindi mo inaasahan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang yakapin ang enerhiya ng pagmamahal, pangunawa, at pag-aalaga. Bilang isang Scorpio, may likas kang kakayahan na sumisid sa lalim ng emosyon, hindi lamang ng sarili mo kundi pati na rin ng iba. Sa ilalim ng impluwensya ng araw na ito, hinihikayat kang bigyan ng oras at halaga ang iyong mga relasyon. Minsan, sa dami ng ating ginagawa sa araw-araw, nakakalimutan nating pahalagahan ang maliliit na sandali ng koneksyon sa ating pamilya, mga kaibigan, o kahit sa ating sarili. Ito ang panahon upang balikan ang mga ugnayang ito, mga relasyon na nagpatibay sa iyo, nagbigay ng liwanag sa iyong landas, at nagbigay sa iyo ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay. Huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na damdamin. Minsan, bilang isang Scorpio, pinipili mong itago ang iyong nararamdaman upang mapanatili ang iyong pagiging matatag. Ngunit tandaan, hindi kahinaan ang pagpapakita ng iyong emosyon, isa itong tanda ng tapang at tunay na koneksyon sa iyong pagkatao. Pagsasagawa ng emosyonal at espiritual na paglilinis. Ngayong araw, binibigyan ka ng pagkakataon upang alisin ang anumang bigat na maaaring pumipigil sa iyong pag-unlad. Sa buhay, may mga bagay tayong pinanghahawakan, kahit na hindi na ito nakakatulong sa atin, mga alaala ng sakit, mga panghihinayang, o takot sa hinaharap. Ang mga bagay na ito ay parang mga anino na bumabalot sa atin, ngunit maaari mong piliing palayain ang sarili mo mula sa mga ito. Tanungin ang iyong sarili, ano ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa aking ikabubuti? Ano ang mga emosyon, ugali, o paniniwala na kailangan kong bitawan upang mas lumaya ako? Sa pagsagot sa mga tanong na ito, mas mauunawaan mo kung ano ang dapat mong yakapin at kung ano ang dapat mong palayain. Ang pagpapalaya sa mga lumang enerhiya ay hindi palaging madali. Minsan, mahirap itong gawin dahil natatakot tayong mawala ang nakasanayan natin. Ngunit tandaan, sa bawat bagay na iniiwan mo, may bagong pintuan na nagbubukas. Sa pagpapalaya mo sa takot, hinanakit, at mga bagay na nagpapabigat sa iyo, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong maranasan ang tunay na kapayapaan at kaginhawahan. Pagyakap sa kakaibang pagkakataon at pagpapahalaga sa pasasalamat. Ngayong araw, maaaring may isang mahalagang pangyayari o pagkakataon na darating sa iyong buhay. Isa itong sandali na maaaring baguhin ang iyong pananaw o magbukas ng bagong direksyon para sa iyo. Maaari itong isang biglaang inspirasyon, isang hindi inaasahang mensahe, o isang sitwasyong magtuturo sa iyo ng mahahalagang aral. Sa harap ng ganitong mga pagkakataon, mahalagang manatiling bukas at hindi matakot sa pagbabago. Bilang isang Scorpio, minsan ay may tendensya kang gustuhin ang kontrol sa mga bagay-bagay. Ngunit ngayon, hinihikayat ka ng universo na bitawan ang pangangailangang ito. Sa halip na labanan ang hindi mo maunawaan, subukang yakapin ang misteryo ng buhay. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang magawa ito ay ang pagsasanay ng pasasalamat. Kapag natutunan mong magpasalamat hindi lamang sa mga biyayang natatanggap mo, kundi pati na rin sa mga hamon na dumarating sa iyo, mas magiging malinaw ang iyong pananaw.
Ang pasasalamat ay may kakayahang baguhin ang paraan ng iyong pagtingin sa mundo, mula sa isang perspektibong puno ng pag-aalinlangan at pangamba, tungo sa isang pananaw na puno ng pag-asa at positibong enerhiya. Subukan mong tanungin ang sarili mo, ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat ko ngayon? Ano ang mga maliliit na biyaya na maaaring hindi ko napapansin? Sa paggawa nito, mas magiging malapit ka sa positibong enerhiya, at mas madali mong matatanggap ang mga pagbabago sa iyong buhay. Pagkakaroon ng emosyonal na katatagan at pagtanggap sa pagbabago. Ang buhay ay patuloy na nagbabago, at ang kakayahang umangkop sa mga pagbabagong ito ay isang mahalagang kasanayan. Bilang isang Scorpio, mayroon kang malalim na emosyon at minsan, mahirap para sa iyo ang pakawalan ang mga bagay na naging bahagi na ng iyong mundo. Ngunit ngayong araw, hinihikayat kang pagnilayan ang kagandahan ng pagtanggap at ang lakas na hatid ng pagyakap sa pagbabago. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot ngayon. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay huminga ng malalim, pakiramdaman ang tibok ng iyong puso, at hayaan ang universo na gumabay sa iyo. Ang pagtitiwala sa takbo ng buhay ay hindi nangangahulugan ng pagsuko, kundi isang pagpapakita ng matibay na pananampalataya sa iyong sariling kakayahan na harapin ang anumang dumating sa iyong landas. Maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, pula at itim. Ang pula ay kumakatawan sa tapang at determinasyon, habang ang itim ay sumisimbolo ng malalim na karunungan at lakas ng loob. Maswerteng numero, 3, 9, at 18. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng inspirasyon, espiritualidad, at positibong pagbabago. Maswerteng kristal, obsidian, isang batong may kakayahang sumipsip ng negatibong enerhiya at magbigay ng proteksyon laban sa emosyonal na stress. Maswerteng gawain, pagninilay, pagsusulat ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo, at pakikipag-usap sa isang mahal sa buhay tungkol sa iyong tunay na nararamdaman. Pagninilay sa araw, pagtanggap sa sarili at pagtitiwala sa kinabukasan. Habang nagtatapos ang araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magmuni-muni. Isipin ang mga sandaling nagbigay sa iyo ng inspirasyon, ang mga koneksyong mas lalong lumalim, at ang mga leksyong natutunan mo. Ang pagiging Scorpio ay isang biyaya, mayroon kang tapang na harapin ang pinakamalalim na emosyon, ang determinasyon na ipaglaban ang iyong mga pangarap, at ang karunungang unawain ang mga bagay sa mas malalim na antas. Huwag kang matakot na yakapin ang mga katangiang ito, sapagkat dito nagmumula ang iyong tunay na lakas. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ikaw ay isang taong puno ng pagmamahal, tapang, at potensyal. Yakapin mo ang bawat hamon bilang isang pagkakataon upang lumago at hayaan ang iyong sarili na magtiwala sa takbo ng buhay. Maging matatag, magpasalamat, at patuloy na yakapin ang iyong paglalakbay ng may buong puso at kaluluwa. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius ngayong Pebrero 8, 2025. Pagbubukas ng sarili sa mensahe ng kalikasan at mga hayop. Ngayong araw, habang binabaybay mo ang landas ng Sabado, Pebrero 8, pakinggan mo ang mahihinang tinig ng kalikasan at ng mga hayop sa iyong paligid. Hindi lamang sila mga nilalang na dumadaan sa iyong araw, sila ay mga gabay, mga mensaherong nagdadala ng mahiwagang kaalaman mula sa universo. Ang enerhiya mo ay konektado sa kanila, at kung bubuksan mo ang iyong puso sa kanilang presensya, maaari kang makatanggap ng inspirasyon at direksyon na hindi mo inaasahan. Ang isang ibong dumapo sa iyong bintana, ang isang asong masiglang lumalapit sa iyo, o kahit ang huni ng kuliglig sa tahimik na gabi, lahat ng ito ay may kahulugan. Huwag mong baliwalain ang mga senyales ng kalikasan.
Ang kanilang paggalaw ay may dalang mensahe, at kung matutunan mong makinig, maaari itong magdala ng kaliwanagan sa iyong mga iniisip. Maaari kang mapaalalahanan na bumagal, huminga ng malalim, at pahalagahan ang koneksyon mo sa mas malawak na mundo. Bilang isang Sagittarius, may likas kang pagkagiliw sa paglalakbay at pagtuklas, hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa espiritual. Ang pakikinig sa mga hayop at sa enerhiya ng kalikasan ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Maaari mong matuklasan na ang mga bagay na hinahanap mo sa malalayong lugar ay nasa harapan mo na pala, nasa kalikasan, sa katahimikan, at sa maliliit na sandali ng koneksyon. Pagharap sa malalim na emosyon at pagtanggap sa pagbabago. Dahil ang buwan ay nakaposisyon sa Cancer, maaari mong maramdaman ang bugso ng matinding emosyon sa hindi inaasahang mga sandali. Parang alon sa dagat, maaaring dumating ang lungkot, pananabik, o maging pangungulila. Huwag matakot sa mga damdaming ito, sa halip, yakapin mo sila. Ang bawat emosyon ay may layunin, at ang pagbibigay ng pansin sa iyong nararamdaman ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Kung may mga bagay kang iniwan sa nakaraan, maaaring ngayong araw ay maramdaman mong bumabalik ang alaala ng mga ito. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong bumalik sa lumang landas, ngunit isa itong paalala na ang lahat ng karanasan, mabuti man o masakit, ay may silbi sa iyong paglalakbay. Ang pagkawala ay bahagi ng buhay, ngunit hindi ito nangangahulugan ng kawalan ng pag-asa. Ang totoo, ang pagkawala ay nag-iwan ng puwang para sa bago. Kapag may isang bagay na lumisan sa iyong buhay, may panibagong espasyo na nililikha para sa ibang oportunidad. Ito ang panahon upang pagnilayan kung ano ang dapat mong bitawan at kung ano ang dapat mong yakapin. Mayroon ka bang mga dating paniniwala, alaala, o takot na pumipigil sa iyong paglago? Ngayong araw, subukan mong palayain ang iyong sarili mula sa mga ito. Paglinang ng positibong kaisipan at pasasalamat. Habang lumilipas ang araw, bigyang pansin ang maliliit na sandali ng saya at inspirasyon. Mapapansin mo na kapag nakatuon ka sa positibong aspeto ng iyong buhay, nagbabago ang iyong pananaw. Ang bawat pag-iisip ay may kapangyarihang hubugin ang iyong kilos, kaya't piliin mong ituon ang iyong isip sa mga bagay na nagpapasaya at nagpapalakas sa iyo. Ang pasasalamat ay isang mabisang kasangkapan upang baguhin ang iyong enerhiya. Subukan mong pag-isipan ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo ngayon. Maaaring ito ay isang mahalagang tao sa iyong buhay, isang simpleng pagkakataong nagdala ng saya, o ang katotohanang may isa ka pang araw upang tuklasin ang mundo. Ang pagiging mapagpasalamat ay hindi lamang isang emosyon, isa itong paraan ng pamumuhay na maaaring magbukas ng pinto sa mas maraming biyaya. Upang mas lalo mong mapalakas ang positibong enerhiya, palibutan ang iyong sarili ng mga bagay na nagbibigay inspirasyon sa iyo. Maaaring ito ay musika, sining, o kahit ang pagbisita sa isang lugar na nagpapatahimik sa iyong puso. Tandaan, ang kagandahan at inspirasyon ay hindi lamang para sa iyong sariling kasiyahan, ito rin ay isang enerhiya na maaaring ipasa sa iba. Ang saya at liwanag na dala mo ay maaaring makahawa sa iba, kaya't hayaang lumaganap ang iyong positibong enerhiya. Pakikipag-ugnayan sa universo at pagpapalakas ng koneksyon. Ngayong araw, huwag mong isara ang iyong sarili sa mga enerhiyang dumadaloy sa paligid mo. Ang universo ay laging sumasagot sa iyong mga iniisip at emosyon, kaya't maging bukas ka sa kung ano ang maaaring ipadala nito sa iyo. Maaaring isang hindi inaasahang tawag mula sa isang kaibigan, isang pahiwatig sa isang panaginip, o isang kakaibang pakiramdam ng deja vu, lahat ng ito ay maaaring may kahulugan. Palakasin mo rin ang iyong koneksyon hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa iyong sarili.
Ano ang sinasabi ng iyong puso ngayon? Ano ang mga pangarap na matagal mo nang nais tuparin? Ito ang araw upang pakinggan ang iyong sariling tinig at bigyan ng halaga ang iyong damdamin. Maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, bughaw at lila. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kapayapaan at kaliwanagan ng isip, habang ang lila ay kumakatawan sa espiritual na kamalayan at koneksyon sa mas mataas na enerhiya. Maswerteng numero, 5, 14 na, at 22, ang mga numerong ito ay nagdadala ng pagbabago, inspirasyon, at espiritual na paggabay. Maswerteng kristal, lapis lazuli, isang batong nagdadala ng karunungan, kaliwanagan ng isip, at espiritual na koneksyon. Maswerteng gawain, pagninilay, pagsusulat ng iyong mga pangarap, at pakikipag-usap sa isang matalik na kaibigan tungkol sa iyong tunay na damdamin. Paglalagom ng araw, pagtanggap, pagpapalaya, at pagsulong. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga natutunan mo ngayon? Ano ang mga damdaming bumalot sa iyo? Ano ang mga bagay na nais mong ipagpatuloy sa mga susunod na araw? Tandaan na hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Ang buhay ay isang paglalakbay, at bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto, magmahal, at lumago. Ang mga pagsubok ay bahagi ng landas, ngunit dala mo sa iyong puso ang lakas upang harapin ang mga ito. Yakapin ang araw na ito ng may pasasalamat. Bitawan ang takot at pangamba, at buksan ang iyong sarili sa mga biyayang naghihintay sa iyo. Ang mundo ay puno ng hiwaga, at nasa iyong kamay ang susi upang tuklasin ang mga ito. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn. Habang nagsisimula ang Sabado sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan sa Cancer, isang pakiramdam ng init at pag-aalaga ang bumabalot sa iyo, mahal kong Capricorn. Maaaring mapansin mong ang iyong karaniwang matatag na panlabas ay nagsisimulang lumambot habang iniisip mo ang epekto ng iyong mga iniisip at mga aksyon sa mga tao sa iyong paligid. Ang pagkakataong ito ay isang mahalagang pagkakataon upang magbigay pansin sa mga relasyon mo sa iba, kaya't yakapin mo ang sandaling ito. Dito, makikita mo ang kahalagahan ng pagpapahayag ng pasasalamat sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila ay magbubukas ng pinto para sa mas malalim na koneksyon at magpapalalim sa iyong relasyon. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang espesyal na enerhiya na nag-aanyaya sa iyo na gumawa ng positibong pagbabago sa buhay ng ibang tao. Hindi ito isang simpleng pagkakataon lamang, kundi isang pagkakataon upang mag-iwan ng isang pangmatagalang impresyon sa pamamagitan ng kabutihan at pag-unawa. Minsan, ang iyong pagiging seryoso at hindi palaging pagpapakita ng iyong nararamdaman ay maaaring magdulot ng pagkaintindi na ikaw ay malayo o hindi approachable. Ngunit ngayon ay isang magandang pagkakataon upang malampasan ito at ipakita sa iba ang iyong tunay na damdamin. Maaaring makahanap ka ng mga pagkakataon upang magbigay ng isang simpleng mensahe ng pasasalamat o gumawa ng isang munting kilos ng pag-aalaga. Ang mga maliliit na bagay na ito ay may malaking epekto at maaaring magdala ng mas matibay na koneksyon sa mga tao sa paligid mo. Habang ikaw ay dumadaan sa araw na ito, maglaan ng oras upang magmuni-muni sa mga maliliit na kilos na may malalim na kahulugan. Ang isang simpleng mensahe ng pagpapahalaga o isang kilos ng malasakit ay maaaring magsilbing tulay para sa mas malalalim na relasyon. Huwag matakot ipakita ang iyong kahinaan.
Ang pagiging bukas sa iyong emosyon at pagpapakita ng iyong tunay na sarili ay magdudulot ng personal na pag-unlad at magpapalakas ng iyong relasyon sa iba. Ang pagiging maligaya at bukas sa pagtanggap ng iba ay nagiging isang pagkakataon upang magbigay ng mas magaan na enerhiya sa mga tao sa paligid mo na magdudulot ng mas masaya at malusog na kapaligiran. Kasama ng mga relasyon at koneksyon, mahalaga ring maglaan ng oras para sa iyong sarili, sa mga maliliit na bagay na nagbibigay sa iyo ng saya. Maghanap ng kasiyahan sa mga komportableng aspeto ng buhay. Ang pagkakaroon ng isang lugar na puno ng kapayapaan at kasiyahan ay makakatulong sa iyong personal na pag-recharge. Maaaring magbigay ang iyong tahanan ng angkop na lugar para mag-reflect at mag-recharge. Gamitin ang pagkakataong ito upang mag-reflect sa iyong mga mahahalagang relasyon at sa iyong mga layunin sa buhay. Ang iyong tahanan ay nagsisilbing isang lugar ng pagmumuni-muni, pati na rin isang base na magsisilbing suporta sa mga layunin mo. Habang ikaw ay lumalaki at lumalalim ang iyong mga koneksyon sa iba, maglaan din ng oras upang magpatawad sa iyong sarili. Minsan ang pagiging mahirap sa sarili ay nagiging sanhi ng kalituhan sa mga relasyon. Patawarin ang iyong sarili sa mga pagkakamali at ipagdiwang ang mga tagumpay, maliliit man o malalaki. Ang mga pagkatalo ay bahagi ng proseso, at ang bawat hakbang, mabuti man o masama, ay nagdadala ng mga aral na magpapalalim sa iyong pag-unawa sa iyong sarili. Pagdating sa mga swerte, ang kulay na may malakas na koneksyon sa iyo ngayon ay ang kulay lilac, isang kulay na sumisimbolo ng espiritual na paglago at pagpapatawad. Ang iyong swerteng numero ay 7, isang numero ng introspeksyon at muling pagkabuhay. Ang iyong swerteng kristal ay amethyst, isang bato na nagdadala ng pagpapatahimik sa mga emosyon at nagpo-promote ng clarity ng isipan. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsusulat o paglilinis ng iyong personal na espasyo. Ang mga aktibidad na ito ay magbibigay daan upang linisin ang iyong isip at magbigay ng pansin sa iyong kasalukuyang mga layunin. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga biyaya na mayroon ka at sa mga relasyon na nagpapayaman sa iyong buhay. Tandaan na ang mga simpleng kilos ng kabutihan at pasasalamat ay may malalim na epekto at makakatulong sa pagpapalalim ng iyong mga koneksyon. Huwag kalimutan na maglaan ng oras para sa iyong sarili, dahil ikaw ay may malalim na kakayahan na magbigay ng pagmamahal sa iba, at mahalaga na magbigay din ng pagmamahal sa iyong sarili. Ang iyong araw ay puno ng mga pagkakataon para sa pagninilay-nilay, pagmumuni-muni, at pagpapatahimik, kaya't samantalahin ang bawat sandali upang magbigay ng mas positibong enerhiya sa iyong sarili at sa iba. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius. Habang gumigising ka ngayong Sabado, Pebrero 8, yakapin ang kakaibang alindog na likas mong taglay. Ang iyong misteryosong katangian ay humihila ng mga tao patungo sa iyo, nag-aanyaya ng kanilang kuryosidad at paghanga. Ang enerhiyang ito ay isang malakas na puwersa sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba, kaya't gamitin ito ng maayos. Ang iyong aura ng pagiging kakaiba at natatangi ay nagbibigay ng lakas sa iyong mga interaksyon na maaaring magbukas ng mga pinto ng mga bagong relasyon at oportunidad. Ngunit habang ikaw ay patuloy na nakakaakit ng mga tao sa iyong paligid, maglaan din ng sandali upang magmuni-muni tungkol sa iyong mga nararamdaman. Pagnilayan kung paano maaaring makaapekto ang mga damdamin ng paghihiganti sa iyong mga iniisip at aksyon. Ang pagkakaroon ng pag-unawa at habag ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng personal na paglago. Iwasan ang pagiging padalos-dalos sa iyong mga desisyon,
at magsikap na sundan ang landas ng pagpapatawad at pag-unawa na magdadala sa iyo ng kapayapaan at kaligayahan. Ang presensya ng buwan sa Cancer ay nagpapalakas sa iyong pangangailangan para sa kaginhawaan at emosyonal na kaligtasan. Ngayong araw, maglaan ng oras para sa mga simpleng kasiyahan na magpapalakas sa iyong espiritu. Minsan, ang isang mainit na paligo o ang paglubog ng iyong sarili sa mga pahina ng isang paboritong libro ay maaaring magbigay ng napakalaking ginhawa at magpapalalim ng iyong koneksyon sa iyong sariling damdamin. Ang mga maliliit na aktibidad ng pangangalaga sa sarili ay hindi lamang nakaka-relax, kundi nagsisilbi rin bilang pagkakataon upang pagnilayan ang mga emosyonal na alon na bumabalot sa iyong paligid. Maging bukas sa mga sandaling ito ng pahinga, dahil ito ay makakatulong sa iyong paglago at magbibigay daan sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang magtulungan at magbigay sa iyong komunidad. Ang kalangitan ngayon ay nagsusulong ng kagalakan at pananagutan sa isa't isa, kaya't maghanap ng mga pagkakataon upang maglingkod at magbahagi. Isang simpleng pagkilos ng kabutihan ay maaaring magpabago sa buhay ng ibang tao, at sa pamamagitan ng mga maliliit na gawain ito, makakalikha ka ng mas matibay na ugnayan sa mga tao sa paligid mo. Ang pagbibigay ay hindi palaging nangangahulugang material na bagay, kundi pati na rin ang pagbibigay ng oras, pansin, at malasakit. Makikita mo na sa mga simpleng gawa ng kabutihan, nakikilala at napapalakas ang iyong mga relasyon, at nagdadala ito ng init sa puso ng iba. Sa pagsasaalang-alang sa iyong katawan at kalusugan ngayon, alalahanin na ikaw ay isang sisidlan para sa parehong kosmikong enerhiya at karanasang makamundo. Dapat mong pangalagaan ang iyong katawan upang magbigay daan sa iyong espiritu na lumiwanag ng maliwanag at magbigay ng positibong enerhiya na nakakabighani sa mga tao sa iyong paligid. Ang pagpapahalaga sa iyong kalusugan ay hindi lamang nagpapalakas sa iyong pisikal na katawan, kundi tumutulong din sa pagpapalawak ng iyong mental at emosyonal na kapasidad. Huwag kalimutan na alagaan ang iyong sarili ng may malasakit, at ipagdiwang ang iyong katawan bilang isang templo ng buhay at pagkakaisa. Kapag ikaw ay nararamdaman ng kapayapaan sa iyong katawan, madali itong magdadala ng mas matibay na koneksyon sa ibang tao at magdudulot ng mas positibong kalagayan sa iyong paligid. Ang mga aktibidad tulad ng pag-ehersisyo, malusog na pagkain, o simpleng pamamahinga ay may malaking epekto sa iyong overall well-being. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng panahon upang mag-reflect at magpasalamat sa mga bagay na mayroon ka. Isang mahalagang hakbang sa iyong personal na pag-unlad ang pagpapahayag ng pasasalamat sa iyong mga natamo at natutunan. Ang pagpapatawad at pagiging bukas sa mga bagong oportunidad ay magbubukas ng pinto para sa iyong paglago. Samahan ng mga maliliit na gawain ang iyong araw na magdadala ng positibong enerhiya at magpapalalim ng iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iyong komunidad. Ang kulay na magdadala ng swerte sa iyo ngayon ay asul, isang kulay na sumisimbolo ng kalinawan at katahimikan. Ang iyong swerteng numero ay 3, isang numero ng paglikha at komunikasyon. Ang iyong swerteng kristal ay lapis lazuli, isang bato na nagdadala ng proteksyon at tulong sa espiritual na pag-unlad. Maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsisiyasat ng mga bagong ideya, tulad ng pagbabasa ng libro o pagsusulat ng mga saloobin na makakatulong sa iyong personal na pagninilay at paglago. Ang aktibidad na ito ay makakatulong sa iyong pakiramdam ng balanse at pag-unawa sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay may kakayahang baguhin ang iyong pananaw at magbigay daan sa mas magaan na buhay. Patuloy na magbigay ng pagmamahal at malasakit sa iyong sarili at sa iba,
at alalahanin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa kalidad ng mga relasyon na binubuo mo. Gamitin ang araw na ito upang maglakbay patungo sa mas mataas na anyo ng pag-unawa at pagmamahal na magdadala ng mas magaan na puso at mas magagandang karanasan sa hinaharap. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces. Habang binabati mo ang Sabado, Pebrero 8, ang enerhiya na nakapalibot sa iyo ay nagbubukas ng pinto patungo sa malalim na pagninilay at koneksyon. Ang buwan, na kumikislap sa maalaga at mahinahong yakap ng Cancer, ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang saliksikin ang mga emosyonal na agos na dumadaloy sa iyong puso. Ito ang tamang panahon upang mapansin kung paano ang iyong layunin na unawain ang iba ay minsang nauurong ang iyong sariling kaligayahan. Sa iyong pagmumuni, maglaan ng oras upang tingnan ang mga aspeto ng iyong buhay na nagpapaligaya sa iyo, at alamin kung paano mo muling mapapansin ang iyong sariling pangangailangan at kaligayahan, bukod pa sa mga pangangailangan ng iba. Bilang isang Pisces, likas sa iyo ang magbigay at mag-alaga sa iba, ngunit ang tunay na kapayapaan at kasiyahan ay nagsisimula sa sarili. Huwag kalimutan na alagaan ang iyong sarili at magsanib loob sa mga bagay na magbibigay ng saya at kaligayahan sa iyong puso. Ang enerhiyang dulot ng buwan na kasalukuyang nasa Cancer ay nagpapaalala sa iyo na ito ay panahon ng pagpapalalim ng iyong ugnayan hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang mga malalim na emosyon, tulad ng kalungkutan, takot, o pangarap, ay maaaring maglaho kung pagbibigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magnilay. Kung may mga hindi pagkakaunawaan o mga tanong sa iyong relasyon, ito ay tamang oras upang magbigay pansin at maghanap ng mga sagot sa iyong puso. Itaguyod ang mga relasyon na tunay na makikinabang sa iyong kaligayahan at espiritual na pag-unlad. Ang pagsusuri sa mga emosyon at ugnayang ito ay magsisilbing gabay patungo sa mas matibay na koneksyon sa iyong sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Habang tinatahak mo ang araw, maglaan ng sandali upang magbigay ng kabutihan sa pamamagitan ng mga simpleng galak ng buhay. Magluto ng isang masarap na pagkain para sa iyong sarili o sa iyong mga mahal sa buhay. Ang pagluluto ay isang paraan upang ipahayag ang iyong pagmamahal at alaga sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagay na puno ng init at kasamahan. Hindi lamang ito isang simpleng gawain sa kusina, kundi isang ritual ng pagmamahal at pagkakaroon ng koneksyon sa mga mahal sa buhay. Ang pagmumuni-muni habang naghahanda ng pagkain ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kasiyahan at pagmumuni sa iyong katawan at kaluluwa na magdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Samantala, ang impluwensya ng buwan sa iyong araw ay nagpapakita ng halaga ng mga gawaing may kinalaman sa pag-aalaga sa tahanan. Ang araw na ito ay perpekto para sa mga gawaing tulad ng pagluluto o pag-aalaga sa iyong hardin. Ang mga aktibidad na ito ay hindi lamang nagbibigay saya at ginhawa, kundi maaari ring magdala ng hindi inaasahang kaligayahan na magpapaangat sa iyong espiritu. Ang mga simpleng gawain tulad ng pagluluto o pag-aalaga ng mga halaman ay nagpapalalim ng iyong koneksyon sa kalikasan at sa mga mahal mo sa buhay. Bukod sa pagiging isang masaya at mapayapang aktibidad, maaari ka ring makatagpo ng bagong kasiyahan sa paggawa ng mga bagay na magbibigay tuwa at kasiyahan sa iyong pamilya at komunidad. Maging bukas sa posibilidad na madadala ka ng mga aktibidad na ito sa mga bagong pananaw at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang buwan sa Cancer ay nagpapalakas ng iyong pangangailangan para sa ginhawa at proteksyon, kaya't ngayon ang tamang oras upang palibutan ang iyong sarili ng mga bagay na magpapalakas ng iyong loob at magdadala ng kapanatagan.
Ibigay ang iyong sarili sa mga sandali ng pahinga at pagtulog, at matutong tanggapin ang mga maliliit na galak na bumabalot sa iyong araw. Ang magaan na kilos ng pagpapahinga, tulad ng pagpapalakas ng iyong katawan sa pamamagitan ng mga simpleng gawain, ay magpapalalim sa iyong koneksyon sa iyong sarili. Ang paglalakbay patungo sa pagpapahalaga sa iyong espiritu at katawan ay magdadala sa iyo ng kalinawan at pagpapalakas. Huwag kalimutan na magpasalamat sa mga bagay na mayroon ka ngayon, maging ito ay malalaki o maliliit. Ang pagpapahayag ng pasasalamat ay hindi lamang isang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kung anong mayroon ka, kundi isang paalala na may kasamang pagpapatawad at pag-asa para sa hinaharap. Sa simpleng mga aktibidad tulad ng pagtulong sa iba, pagpapatawad, at pagpapakita ng malasakit, maaari mong mapalakas ang iyong ugnayan at magbigay ng mas malalim na kahulugan sa bawat araw. Maging bukas sa mga pagkakataon na magbibigay daan sa iyong espiritual na paglago at personal na kasiyahan. Ngayong araw, ang kulay na magdadala ng swerte sa iyo ay berde. Ang berde ay isang kulay ng pag-renew, kasaganahan, at balanse na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kaluluwa. Ang swerteng numero para sa iyo ngayon ay 7, isang numero ng espiritual na pagkakakilanlan at introspeksyon. Ang swerteng kristal na magsisilbing gabay mo ay ang amethyst, isang kristal na nagdudulot ng kapayapaan at proteksyon sa iyong emosyonal na estado. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsasanay ng pagmumuni-muni at malalim na pagpapahalaga sa mga simpleng bagay, tulad ng isang paglalakad sa kalikasan o isang sandali ng katahimikan sa iyong tahanan. Ang mga aktibidad na ito ay magbibigay sa iyo ng kinakailangang pahinga at magpapalalim ng iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iyong paligid. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang tunay na kasiyahan ay hindi palaging nakasalalay sa mga material na bagay kundi sa mga simpleng galak at pagmamahal na ibinubukas ng puso. Ang pagiging bukas sa mga tao, pagpapatawad, at pag-aalaga sa iyong sarili ay magdadala sa iyo ng kagalakan na magmumula sa iyong kaluluwa. Gamitin ang araw na ito upang maghanap ng katahimikan at kabutihan sa iyong buhay, at magpatuloy sa pagiging bukas sa mga biyaya ng buhay na magdadala sa iyo ng tunay na kaligayahan at kasiyahan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.